Paring Eli, parang bumabalik ang istorya. Kahapon lamang ay nagbigay ng SONA si Marcos at napakalakas ng ulan ngayon. Parang ang buhos tuloy-tuloy at sobrang lakas. So, it seems that ating may kapal ay talagang masigasig. Pinapaalala yung flood control. Pinapaalala na naman na mukhang hindi siya nasiyahan sa resulta ng flood control investigation. Paring Eli. Mga kababayan, kayo rin siguro, nandito sa Metro Manila ngayon, naisip nyo rin siguro na yung pinagyayabang nitong bangag na Pangulo, na mayroong 5,500 accomplished projects, ay nabisto rin dahil sa ulan. At ngayon, ibibisto din ang kanyang mga masamang plano para sa last 2 years ng kanyang administration, Paring Eli. Yun, So, ang pambungad na sa talumpati ni Pangulong Marcos Jr. ay itong sa flood control at ang kanyang inanunsyo na patong-patong na isasampa pa lang, hindi pa na isampa. So, isasampa pa lang. So, siguro maganda pakinggan natin si Jing, tapos komentaryohan natin. Okay. Sige, pakinggan natin itong mga propaganda na ginagawa ni Marcos sa kanyang SONA. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi raw siya pangulo ng pamilya. Sino ba pangulo sa bahay? Masakit daw para sa kanya. Bakit nasasaktan siya? Dahil ba ay kasabwat niya si Martin Romualdez? Dahil ba nasasaktan siya na si Martin lang ang binigyan nila ng responsibilidad, pero yung kanyang mga kasabwat, lalo na yung mastermind, ay hindi natutumbok or hindi tinutumbok, Paring Eli? Bakit nasasaktan itong McCoy Jr. na ito? Kung talagang yun ang batas, hindi ka dapat masasaktan dahil sinasabi mo, walang pamilya-pamilya, walang, ano ba yung isang sinasabi niya? Walang kamag-anak. Walang kamag-anak. So, it brings us focus dito sa kalokohan na sinasabi ni Marcos. Na yung dating speaker, ayaw pa nga niyang banggitin yung pangalan bakit ayaw mo mabanggit? Nung panahon ni Duterte, yung mga involved sa drugs, iniisa-isang pangalan ni Duterte. Walang pakialam si Duterte kung masasaktan ba sila or magreklamo sila because he calls the spade a spade. Pero dito, hanggang dyan sa SONA, pinoprotektahan mo pa rin si Martin Romualdez. Bakit kaya ganun kalalim ang kaugnayan nila? Pero dito, Sec Jing, marami nga nagtatanong, bakit parang napakatagal, no? Umabot ng halos 1 taon bago mailabas itong investigasyon na ito. Pakinggan natin yung sinasabi ni Marcoleta. Dahil noong nung sinabi na kakasuhan si Martin, April yan, April. April pa yon. Wala pang plano na
tutuluyan si Marcoleta. Pero, Kala Marcoleta ay May 15 daw May lumabas. 15 na lang at tuloy, parang napakabilis. Pero bakit mayroong selective justice? Ito si Martin Romualdez, Mayo pa lang. Mayo ba? Or April. Abril pa lang, mayroon ng kaso. Mhm. Tapos, ito, pakinggan natin yung sinasabi ni Marcoleta tungkol dyan, mga Interview sa kababayan. kanya. Interview sa kanya. Hindi man lang binanggit ang pangalan kung sino yung former speaker. Maraming former speakers dito. So, yun ba ang inaasahan ninyo na sasabihin lang? Kasi talagang dapat nating hanapin talaga ang punot-dulo ng pangyayari ito. Ngayon, kung halimbawa ito ay napakalaking mensahe para sa ating bansa. Dapat lang ba ganun lang sila? Ito ang pinakamalaking pagnanakawan sa ating kababayan. Hindi ba higit doon ang dapat na inaasahan nating lahat? Lalo na kayo, sa media, kayo po ginagamit ng ating mamamayan para malaman nila ang nagagawa. Ano ibig sabihin ng SONA? Pagtalakay sa kabuuan kalagayan ng ating mamamayan. Sinalakay Martin Romualdez. Ilan ang tumestigo kayo nakakaalam? Ano ba ang date ng complaint affidavit na unang ibinigay kay Martin Romualdez? April 2026 pa ang date nun. Yung ibinigay na complaint affidavit sa amin, May 15. Sa mga tweet, nauna ng isang buwan yun sa kanya. Tanungin ninyo, Ombudsman, meron na bang ibinigay na counter affidavit si Martin Romualdez? Kailangan itanong nyo sa kanya. Nauna ng isang buwan yun kaysa sa akin. Bakit ngayon sasabihin ng presidente na sasampahan ako? Di ba nyo itatanong kung siya ay nagsubmit na ng counter affidavit? Di ba mahalaga sa inyo na malaman nyo kung meron nga? Kasi kung wala pa siyang counter affidavit hanggang ngayon, Abril pa yun Sa mga tweet, paso na yun. Dito pa lang, makikita mo na, ito kasi, ang napapansin namin ni Paring Eli, ay mayroong sarswela na nangyayari kay Martin Romualdez at kay McCoy Jr. Pinapalabas ni McCoy Jr. na talagang yayariin niya yung mga tiwali sa gobyerno. Pero dito, halatang halata na kung kay Martin Romualdez ay mukhang sarswela ang nangyayari. Dito sa sinasabi ni Marcoleta, nauna pa kay Marcoleta na mabigyan siya ng na ma-file sa ombudsman, na ma-file sa Sandigang Bayan. Pero yung kay Martin na noong April pa hanggang ngayon, mayroong usap-usapan na dito sa SONA ni Marcos, babanggitin na ang kaso ay na-file na, pero mukhang naantala or inaayos pa ang usapan. Kasi, bakit kaya inaayos ang usapan? Para hindi riribenta, hindi magwala si Martin Romualdez. Kasi, kung tuusin mo, galit na galit si Martin Romualdez at naghahamon kay Marcos. Ito, pakinggan natin yung sinasabi ni Martin Romualdez nung narinig niya nakakasuhan siya. Ito. Yung una yan, Yung una. Sinabi ni Martin Romualdez. Sabi niya, Executive Department ang nag-implementar niyan. Hindi pwedeng ang Kongreso ang mananagot. Hindi pwedeng ako ang mananagot. Kasi may Executive Department ang nagpapatupad ng mga proyekto. O ito, pakinggan natin si Martin Romualdez. Once I chose silence because I believe in our legal system and in the rule of law. But my silence is now being exploited with politically engineered and fabricated narratives. What's even more disturbing, and this is something that cannot be ignored, is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself
to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations or even during the plenary? The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. So let us be honest about what becomes law. The national budget is not the act of one person or one chamber. It is the product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. So, very clear dito ha, naghahamon siya, si Martin Romualdez. Naghahamon siya. Pag siningle out nyo ako rito, ay makikita nyo, I will not go down by myself. At paring Eli, sinasabi niya, the passing of the General Appropriations Act, hindi yan act of Congress alone. Act of the Senate or the House. The actual implementation of the allocation of funds or the appropriation of funds in the General Appropriations Bill becomes a General Appropriations Act upon the signature, and once it's signed into law, it is the executive department that implements the projects. So, pinaparinggan niya ito si McCoy Jr. na, oy, pinsan, wag mo akong yariin dito dahil ikaw ang nagpapalabas ng pera papunta sa Department of Budget at doon iyayari na ghost project. So, wag mo akong pasaringan or wag mo akong yayariin na kasuhan mo ako, hihilahin kita. Yun ang sabi ni Martin. In street language, ay laglagan tayo pagka inano mo ako. So, dito sa SONA, mukhang naduwag si Marcos. Ayaw nga i-mention yung pangalan eh. Ayaw nga patong-patong daw kaso. Hindi man, wala mang resibo kung anong kaso ipapile. Baka mamaya, ipapile dyan, jaywalking lang. Baka ipapile dyan, Kaya basta available. Baka available lang yung ipapile. O kung hindi man available, nagkausap na yan. Nag-usapan na. Bakit nagkausap pa rin, Eli? Tingnan mo ngayon ang dinadaldal nitong Martin Romualdez na ito. Nung matapang siya, he will not go down by myself. O ayan na, ipapile na yung kaso. Bakit tahimik ka ngayon? Ngayon malambot ang I will not statement. keep quiet, sabi niya. Pero why are you keeping quiet now? Ito yung statement dito. Basahin mo pa rin, Eli. Ito, yung later Martin Romualdez statement on President Marcos After the SONA. Sabi niya, masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensya ang magsalita. Naninindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas at handa akong patunayan ito. So, yan po statement ni dating Speaker Martin Romualdez. Dito, mayroon pa siyang isang statement na related to that, na wala siyang pabor na hinihingi. Pero bakit kayo ngayon, paring Martin Romualdez, hindi kayo palaban? Anong nangyari between April noong pinupursige mag-file at ngayong Hulyo? Ano ang mga lambingan nyo? Ano ang mga ugnayan nyo ni Marcos Jr.?
nagkaroon ba ng bargaining yan? Na sabi ni Marcos, pinsan, wag ka nang magalit. Yan ang Wag mo cool na ka lang, akong cool. ituro. Wag mo na akong ituro. Wag ka na magalit. Gagawa na si Boying ng paraan dyan. Ha? Baka gagawa na si Boying ng paraan dyan. Sinabihan ko na si Boying na gumawa ng paraan na muro-muro lang natin ito. Sasabihin ko sa SONA na sasampahan ka ng kaso. Pero wag kang matakot dahil yung kaso, maski nakalagay doon na plunder or ano, pero yung laman noon, wala namang ebidensya. Kaya, pag sampa sa Sandigang Bayan, pwede ka nang hingi ng bail because wala namang laman yung kaso, the evidence of guilt is not strong, so you can post bail. So, habang pinapatulog natin yan, okay pa rin yung sikreto natin, ha? Ayos pa rin yung sikreto natin. Huwag tayo magbistuhan dalawa. Huwag tayo maglaglagan. So, mga kababayan, niloloko tayo nitong mga hayupak na ito. Ha? Niloloko nila ang bayan. Itong SONA ni Marcos, puro lamang propaganda. Puro lamang pakitang tao. Kunyari, yung sinasabi nilang pinaka-big fish na si Romualdez, wala namang puro lang sigaw, puro salsal, puro daldal. Wala namang talagang mangyayari diyan. Tapos sasabihin niya, nagsauli na daw ang mga tiwali ng ilang bilyon, pare, sinasabi. Malaki. Malaki, bilyon-bilyon Marcos, ang taong bayan, humihingi ng resibo. Bakit hindi mo ibulat-lat sa publiko kung magkano na? Malay natin kung nagkayarian na yan dyan sa Department of Justice. Nagkayarian na yan dyan, katulad ni Yusek Bernardo, paring Eli. Ang bilyon-bilyon ang kinuhang kickback niyan. Komisyon. Pero magkano na ba ang nasa uli niya? Yung si Alcantara, sinabi ni Saldico, 56 billion yung na-produce ni Alcantara na pera at binigay niya kay Martin para paghatian ni Bongbong at ni Martin. Kung 56 billion ang naibigay ni Alcantara, hindi mo ba tanungin, magkano bang kinita ni Alcantara doon sa 56 billion na inipon niya, di ba? Magkano na ngayon ang nasauli ni Alcantara na tinatago niyo dyan sa Witness Protection Program? Ilan ang bilyon? Kasi sinabi ni McCoy na bilyon-bilyon na recover. Bakit hindi niyo sabihin sa taong bayan? Itong si Bunoan, ginawa niyong witness. Hindi na magkakasuhan. Pero yun ang number one. Sabi nga nung iba, ito yung pinaka-mastermind ilang bilyon ang negotiation diyan kay Bunuan para maging testigo siya at hindi na siya makakasuhan. Ito lahat paring Eli, sinasabi ni Marcos sa kanyang SONA pero walang resibo. Puro lang mahirap yung puro daldal. Wala kang pinaghawakan, puro future plans. But there are no magpapatibay or magpapatunay na ito ay magagawa. Kasi madaling magdaldal madaling gawa ng script. Pero a script is always a script until the director will direct the actors to perform the job, to perform the role in the movie. Di ba? Pero dito ay sana nga magkatotoo kasi dito kung sasalang pa lang sa preliminary investigation, baka pwede pang ma-absuelto yan, di ba? Sikjing, may mga ganang pagkakataon. Pwede pang Pag walang ma-dismiss. probable Doon cause. pa lang sa piskalya. Sa PI pa lang, Sa PI pa lang. Kasi kung gano'n na katagal, sabi ni Marcoleta, Abril pa yan. Yung sa kanya, pinas break. Tapos itong kay Martin, hinihilot-hilot pa. Anong magagawa natin dyan? Talagang para lang tayong mga audience at nakatanga lang tayo na nakikinig sa kanilang sarswela. Paring Eli?
Na? So, abangan natin at sana nga maging mabilis na yung pag-action at patunayan niya na Dapat, talagang wala ritong walang hindi ito palabas lang o sa At saka, kung mayroon mang ipapile na kaso para maniwala ang taong bayan, i-publish mo. Ha? Kung bigyan ng kopya ang publiko kung anong mga kasong sinampa, anong mga ebidensya. Ha? Kung inanunsyo naman lang ni Marcos yan, ginamit niyang prop sa zona niya, the public ought to know what is the content of the complaint against Martin Romualdez. Nabasa ko yung ilang portion doon. Hmm. Pinagbasihan doon sa complaint yung pagdi-deliver ng maleta. Yung naging testimonya ni Orly Gutesa at yung 18 ex-Marines. Oh. So lumilitaw na totoo pala yung sinasabi ng mga yung mga bakit dating ayaw security. imbestigahan yung 18 Marines? Kung ginamit na yung kanilang testigo. At saka, bakit pinapalabas ng NBI na nagmaang-maangan lang or kalukuhan lang yung statement ng Marines nung pinapunta niya, tapos yung statement ng mga Marines doon sa palagay ko sa NBI, yun ang kinuha ng ombudsman na magiging basehan. Tapos ang alam ko pa diyan, yung statement ni Saldico sinama din kasi co-accuse niya si Saldico Tama. So Saldico must have been included in the case, and the main testimony tulad nung kay Marcoleta, yung pag-amin ni Saldico na yumali siya, di ba? So all these things kailangan ipakita kung anong mga ebidensya. Para malaman natin kung hindi ba muro-muro yan, or pagdating sa sandigan, sabihin lang na sandigan, sige Martin, you can post bail. The evidence of guilt in your case is not strong. So tapos na, sabihin lang ni Marcos, wala na akong magawa dyan. Pinahilan ng kaso, pero nasa korte na yan So these are all propaganda ng kanyang zona. Pero matindi dyan, Sec. Jing, yung merong nasa affidavit na hindi naman binago ni Henry Alcantara, na sinasabi niya na siya mismo nag-deliver ng personal, yung sa resource ni Senator Joel Villanueva, tanda mo? No. Tapos yung kay Yusek Bernardo, na di mo na nagbigay Kay siya kay Escudero. Chis. So, hindi naman binago yung kanilang affidavit, bakit hindi umuusad yung kaso? Iyan pa. Yan na naman, tinatanong natin. Ito, bakit kakasuhan si Martin? Bakit hindi kasuhan si Escudero? Si Villanueva, di ba? Naghari-hari yan sa, kung mali-mali yung kanyang mga desisyon, bakit hindi, bakit tayo maniwala diyan kay Escudero sa mga desisyon niya as a presiding officer? When he himself is of doubtful, integrity. Doubtful integrity. Kasi sabi ni Bernardo, yung kanyang bagman na si Maynard Ngo, nagharap pa sila ni Escudero. So in other words, there was acknowledgement na si Maynard Ngo is really the bagman of Escudero. Bakit wala pang kaso? Inanunsyo na yan ng ombudsman. At saka yung Joel Villanueva, inanunsyo na ng ombudsman yan. Hinog na. Hinog na. Bakit? Nalaglag ba sa puno ng Nabulok. ng mangga? Kaya hindi na ma-file? Or nabulok na lang sa bibig? Sa bibig ng mga hudas dyan sa gobyerno. Okay, so abangan natin mga kababayan, ang magiging takbo ng kasong yan, talagang lahat bantayan po natin. Samantala, huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Magandang araw po. Maraming salamat.